be a whole lot lighter. Okay, hi, I'm Jenny. I'm Nikki. We're the owners of Nuyu Beauty Salon located in San Juan. Becky, our mascot. Hello! This is Becky. She's a Chihuahua. 9 years old na siya. And siya yung mascot namin dito sa salon. Siya yung nagwe-welcome dito sa mga guests. Then, gustong-gusto niyang pinipet siya. So ako naman, I don't have my fur baby here kasi malaki siya. So his name is Rocky Pitbull. He's gonna turn 3 years old by December. And even though Pitbull siya, malaki siyang dog, baby boy ko siya. Every morning, pag nag-alarm na yung phone ko, pupunta na yan sa bed ko. Mag-i-scratch na doon siya sa side. Kasi may sarili siyang bed doon sa side ko sa floor. Morning cuddles. Kasi pag hindi ko siya ginanon, pupunta siya na sa living room, tapos mangi-snub na yan sa akin hanggang afternoon. Bago kami magpunta sa salon. Bababa na kami ng building kasi we're living in a condo. Nasa 34th floor kami. So, magpipipi and po na siya sa outside. Kasi tinrain ko siya na hindi siya magpipian po inside. Kasi nga, living in a condo, kapag may fur babies ka, kahit sabi mong train, yung mga pee pads, magastos. So, as much as possible, yun nga, tinrain ko siya to pee and poop outside. Day to day with my dog, sobrang cuddly niya sa akin. Tatabi siya sa akin sa may tiyan, sa may ulo. Gigising na kami, automatic, we're gonna go sa rooftop. Magpipi siya doon, bababa na, kakain na siya, and then tutulog na siya ulit. As for Becky, every time napapasok siya, sabihin ko, gigid ko yan. Sabi ko, good afternoon, Becky. Ganon. Tapos, ika-cuddle ko siya. Gusto niya kinakaddle. Oo, gusto niya talagang kinakaddle. Pero, matari siya at times, pero very lovable talaga si Becky. Na-surgery kasi ako, mas bandang stomach. After the surgery, talagang ayaw niyang may lalapit sa akin. Tapos lagi siyang nakabantay dito sa stomach ko. Talagang kahit husband ko, maggagalit siya, mag-growl siya. Kasi alam niya siguro may pain ako or may something masakit nga doon na hindi pwedeng galawin. Kaya bantay sarado siya doon sa tawid. Most memorable ko kay Rocky. Kasi sa bahay, madami kaming dogs. So with Kiki, that's his nickname. With Kiki kasi, with other male dogs, like hindi siya friendly. So there was a time na may nakaaway siyang male dog. And then, ang dami niyang galos sa face. So inakyat ko siya sa 3rd floor, aalagaan ko siya. And then, dun ko siya na-feel na parang need niya ako. Ate, parang ang sakit-sakit ng mga sugat ko. Sobrang nagkakadal siya sa akin. Like, before kasi hindi siya yung mafe-feel ko siya. Yung like, magkatabi kami, hindi lagi siyang may space. But, nung nangyari yun, like, gusto niya nakadikit siya sa any parts of my body. And dun ko din na notice sa kanya yung nananaginip yung dogs. Di ba pag nananaginip na yung dogs, very calm sila, very safe yung feels nila. So, dun lang ako napamahal din lalo sa kanya. Siguro yung nagsasalita siya. Same! Miracle. Kasi syempre matanda na siya. So, para at least alam ko kung may nag-feel ba siya. O kung anong gusto niya mga food, anong gusto niya gawin namin sa mother and daughter, arte. So, ayun lang. Tapos kung ano yung mga gusto niya na ayaw niyang ginagawa, yun madalas. Parang minsan binubuli ko siya. Nakasar-asar ko kasi nga matanda na siya. Bakit siya kasi grumpy? Ako actually same. Tanungin ko na lahat sa kanya and then mag-usap kami. Sabi ko, bigyan mo ako ng sign ha. Pag gutom na gutom ka, if you're feeling sad, like maybe give me a nudge or maybe give me like a nibble ng skin ko, ganyan. Kasi nga, since yung mga dogs, they don't talk, diba? Like tayo, nakadepende tayo na pag nakita natin na matamlay agad, mag-worry ka na. Ako kasi, may something ako, sa eyes pa lang, nakikita ko na pagka malungkot sila or matamlay. So, kung yung day one, nakita kong ganun,
okay, naka-ano na ako, naka-focus na ako. Pag next day, ganun pa din. Okay, bet na. Bali kay Pecky, kasi yung father niya, long coat na chihuahua. And then yung mother niya is a smooth coat. So kay Pecky, tinatawag ko siyang Peckymon, parang Pokemon, kasi yung tail niya mataba. Namana niya dun sa long coat niya. Tapos yung neck niya din, mabalahibo. So para siyang Pikachu. Here sa Nia Beauty Salon, or pet friendly salon, ina-encourage namin yung mga client namin na as much as possible. Pagdadali nila yung mga fur babies nila na kung hindi man potty trained, naka-diaper. And then, okay naman kami sa mga small and big dogs. Kapag siguro mga big dogs, mas maganda kung bagong groom. Kasi mas prone sila sa shedding para at least minimal din yung shedding. Ayan, kung nakabag, naka-diaper, and mga behave na fur babies. Kasi syempre may mga clients kami na hindi sila okay sa pet. So, as much as possible, kung magpapa-appointment dito sa amin, sasabihin in advance na may kasamang pet para at least aayusin namin schedule para sa mga clients na ayaw ng pets, iiwas namin sila. Maging responsible kasi syempre as a fur mom, anak. Kasi nga syempre hindi mo pwede pabayaan magutom, kailangan may water all the time, hindi pre, with attire din, bibilan mo din ng mga damit and accessories. And then yun, sometimes yung mga treats, like, hindi mo siya basta-basta may iwan. Nakiusap ako sa best friend ko mag-dog sitter sa kanya pag may mga out of town ako. Mga natutunan ko having Kiki or yung mga iba naming dogs helps me to give an idea kung paano magkakaanak, magkakababy. Ganun, na magastos, na dapat talaga responsible. Clean up pa after your pets. Ganun. Kasi recently may dog ako na nagkasakit. For parents knows this na pag naka-antibiotic yung dog, same with tao din. Kailangan strict ka sa time. With the meal din. Tapos nagkasakit siya. So nagkaroon ako ng struggle na hindi ko siya mapainom kasi hindi ko siya mapakain. Nagiging picky eater. Weeks na yun. Like 1 month ko ginawa yun. Parang dahil love mo yung dog. Like, gagawin mo talaga lahat kahit puyat ka. Even though you wanna rest early or pero since pupunta ka pa sa kanila, parang makakatulog ka beside them. Kasi syempre hindi ka rin nila nakita. Parang they would want yung comfort din dun sa owner nila. It's a big responsibility talaga to own a dog. Like hindi ka lang bibili ng dog just cause they're cute, but talagang hands-on ka to them. So you would know kung may mali na sa kanila. Sa Nia Beauty Salon, o-offer kami ng service na very rare dito sa Philippines. Like our Japanese head soul spa. So very rare siya kasi 6 lang kami na salon here in the Philippines na go-offer. And may isang hospital actually na meron din siya, like the St. Luke's BBC. Exclusive lang yun for staffs and doctors. Kasi ang head shoulder spa, maganda siya like anti-stress and maganda siya for itchy scalp. Address din siya ng mga hair breakage and nakakatibay siya ng elasticity ng hair. With the head shoulder spa, how it works, mainly it's like a scalp detox. So because of the detox, kung may mga scalp condition ka like dandruff, hair fall, thinning hair, like as you can, it depends. Madami kasing factors to consider. Do Japanese way of shampooing the hair. We also use scalp brush, good for exfoliating the scalp. So just in case you have flakiness and dandruff, matatanggal yun or malalasen pag nag-head sodas pa na tayo. Scalp massage siya, shiatsu massage. So it's good for blood circulation. So anti-stress siya. So you don't get only a scalp detox, anti-stress din siya. And this has been House of Pets in Nia Beauty Salon with Pecky, and this is our